Saang lupalop ka man ng Pilipinas mapadpad, tiyak na makakasakay ka rito. At ito ang tunay na sasakyan ng masa. Tricycle, biyaheng Pinoy na Pinoy, pero magkakaiba ang itsura at forma. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya Zulueta. Sa araw kasing ito, ihahatid na nila sa huling hantungan ang kanilang yumaong ina. Pero nung buhatin na at isakay sa karo ang kabaong, iba ang tumawag ng pansin ng mga nakiramay. Sa halip kasi ng magarang kotse, ang nagsilbing karo ng patay, tricycle. Para sa mga tradisyonal, hindi naman daw ito kawalan ng galang sa mga yumao. Ito kasi ang nauuso ngayong paraan ng paglilibing dito sa bayan ng Bawang sa La Union. Ang kaibahan nga lang nito sa ordinaryong tricycle, sa likod ikinabit ang pinaka-sidecar kung saan ilalagay ang kabaong. At hindi tulad ng ibang tricycle, hindi ito humaharurot sa pagtakbo. Ngunit ang pinakamalaking bentahe nito, kontra sa kotseng karo, na ang presyo pwedeng umabot hanggang 20,000 piso, ang tricycle na karo, 1,500 pesos lang ang arkila. Sabi ko kay Ma'am Nanit, maganda po siya. Yan pong gusto kong sakyan po ng nanay ko. Ngayon lang kasi ako nakakita ng gano'n na, ayun, parang yung nanay ko lang muna ang naunang sumakay ng karong gano'n. Ang puniraryang ito ang pasimuno ng ganitong gimmick na talaga naman daw pamatay. Nakita ko po na marami pong nagmamahal sa mga motorsiklo. Ngayon, pag may nakikita kong libing, ang dami pong nakikipaglibing na single motorcycle o kaya mga tricycle. Doon po nag-anuan ako ng concept na mag-design ng mga ganito. Inside the Philippines ata, tayo lang po ang may ganito. Kung sa bansang Thailand, mga tuktok ang rumaratsada sa mga kalye. Tricycle naman ang pambato natin. Patunay ang tricycle sa pagiging malikhain at mapamaraan nating mga Pilipino. Ang isa kasing simpleng motorsiklo, kinabitan lang ng sidecar, pwede ng pangmaramihan. Pero dito sa Cabiao, sa Nueva Ecija, ang mga tricycle, hindi lang pampasada, pwede ring pamporma. Ang magbabarkadang Roel, Rodi at Henry, ang gamit nilang wheels, customized tricycle o yung pinasadya. Sa kintab pa lang ng kaha nito, hindi mo mapagkakamalang pampasaherong tricycle pala ito. Ang mga gadget at abubot na nakakabit sa loob nito, puro high-tech din. Ang tricycle ni Roel, kinabitan niya ng 6-inch monitor at DVD player. Ang sound system naman, hindi tunog barya dahil nagkakahalaga lang naman ito ng 150,000 pesos. Bata pa kasi sir, dito na nahilig eh. Kaysa sa ibang bisyo mahilig, dito na lang. Si Rodi naman, bukod sa sound system, pinuno rin ng mga ilaw ang kanyang tricycle. Gayunpaman, pinakaastig pa rin ang tricycle ni Henry. Mantakin nyo ba namang kinabitan niya ito ng videoke? May mikropono, songbook at 19-inch monitor. Mas gusto ko dito nakasetup kasi mas enjoy ako dito nagpapatugtog kesa sa sasakyan. Kasi na-share ko sa mga ibang tao. Ina-appreciate nila yung music. Natutuwa sila pag nakikita nila yan. At ayaw pang paawat ni Henry sa pagpapabongga ng kanyang trike. Kaya ang pinto nito, Operated by remote control.
Two press. Door open. Basta sakay ka raw ng customized tricycle. Check! Poging-pogi ang dating mo. Maganda. May radyo, may kantahan, may video. Parang video ako. Ito yung makikita ko yan, talaga natutuwa ako. At saka makikita ko, masarap talaga sakyan dahil iba dating. Ayaw namang padaig ni Lolo Ernesto sa tagakalapit na bayan ng Jaén sa Nueva Ecija pa rin. Imbes na gawing mala-transformer ang kanyang tricycle, ginawa niya itong native, Pinoy na Pinoy ang kanyang mobile bahay kubo. Mula sa mga retasong kahoy sa paggawaan niya ng muebles, kubo ang ikinabit ni Lolo Ernesto sa kanyang motorsiklo. Hindi lang daw pamporma ang kanyang tricycle na kubo. Gamit din niya itong school service para sa kanyang mga apo. Aba, mga tao yung kumisa niya, kakanong isa sa akin mabasag ulo kay ka, pero yun ba't ka ako? Kasi kumisa, meron bang makatanan? Yaba kay ka, parang gano'n, pero biro lang yun. Ayon sa LTO o ang Land Transportation Office, may mahigit 3 milyong rehistradong tricycle sa buong Pilipinas nitong nakaraang taon at patuloy pa itong nadaragdagan. Hindi naman daw may itatanggi na kasama ang mga tricycle sa nagpapalala ng ating traffic at dahilan ng mga aksidente. Kaya naman ang ibang tricycle may naisip na paraan. Kating-kati ng pumasada si Mang Eli, pero hindi pa raw siya tapos mag-charge. Hindi raw ng kanyang cellphone, kundi ng kanyang tricycle. Ang tricycle kasi ni Mang Eli na ipinapasada niya dito sa Bonifacio Global City, de kuryente. Ito ang tinatawag nilang or electric trike. Matapos ma-charge ng 3 oras ang e-trike, pwede na itong ipamasada maghapon. Dahil baterya ang nagpapatakbo nito at hindi gasolina, wala itong inilalabas na usok na sanhi ng polusyon. Dihamak din daw na mas malaki ang kita ni Mang Eli sa kanyang eco-friendly na tricycle na kayang magsakay ng hanggang 8 pasahero. Yun nga lang ho, medyo mabagal lang siya pero talagang hindi ng kalikasan, hindi nakasira. Kami ay talagang maglalagay sa bawat barangay din na po pwedeng mapaglagyan itong unit ito na makatulong sa bawat barangay nila. Hindi man sindami ng pasahero ng mga jeep ang kanilang naisasakay. Walang dudang larawan din ang mga tricycle ng pagiging malikhain at maabilidad ng ating lahi. Kahit saan nga raw, pwede tayo nitong ibiyahe. Kahit pa sa huli nating hantungan. Susunod, it's not a bird, it's a plane, it's a flying hospital at naglanding ito sa Pilipinas.